seta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog, aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yeah! Welcome sa isa na namang episode ng Pag-usapan natin pare. Ako si Ginoong Rodriguez at kasama ko ngayon, kakwentuhan ko ngayon ay isa sa mga OG ng Olongapo Metal Scene. Kasabayan namin dati nung panahon ng kabataan ng kalakasan. Yeah, sa lahat ng mga konektado sa akin online dahil sa Balian ng Leeg. Isang figure na dapat kilala nyo ay ito si Polly Polito na dating bahista ng Power Tools, gitarista rin ng Drastic Intent. At ano pa ba naging banda mo sa Pilipinas, pare? Ano pa ba? Berserker 52. Yung Ber- unang-una. Unang-una yun. Death metal ako. May recorded Bago ang material ba Power yun? Tools. Isa lang eh. Pero Oh, hindi ko na alam saan na napunta. okay, okay. So parang Ayun. hindi siya Hello kasama. pala. Yan. Utang ina, no. Kamusta, Yun. Paul? Ayos naman. Ito, surviving. Kamusta? Kamusta kamusta ang buhay imigrante sa sa lahat Ayun. din hindi nakakaalam kailan ka umalis ng Pilipinas para magtrabaho sa iba. Around ano yun eh. August 2016. Yun. Unang Okay. alis ko ng Pinas. So saan ka rumekta nun? Dubai na kagad. Dubai na agad. O, rekta. Biglaan yun eh. Kumbaga wala sa plano. O pero anong nagpa-decide sa na tangay na alis ka na ng Pinas? Di, wala akong plano mag-abroad. Kumbaga, masaya ako dun sa trabaho ko eh. Napunta mo yun, di ba? Sa Ocean Adventure. Oh, oh. Yun, dolphin trainer ako dun. Tapos biglang dun sa kasama namin, may nag-message na kailangan daw ng animal trainer dun dito sa Dubai. Skala namin biro-biro lang. Sabi namin, sige, try natin, pasa tayo ng resume. Yeah. After mga 3 days, 4 days, tumawag. Yung parang agency dyan sa Pilipinas na parang konektado dito. Yeah. Tapos, oh, may interview kayo. Sabi ganun. Di, nagpunta naman kami. Tapos nagulat kami, yun nga, mag-interview. Isa o dalawang lokal dito, tapos isang puti. Yeah. Ayun, diretso, biglang tanggap. Gaano katagal Diretso yung na rito. proseso mo na yun? Halos inabot din ng siguro 2 months kasi Ramadan eh. Ang Pero bilis kung pa hindi rin, two Ramadan, siguro months, saglit lang. 2 months Oo, nakaalis mga na 2 kayo. siguro. Oo, mga ganun. Pero bago natin anuhin yun, sa totoo curious ako, paano ka umabot sa pagte-train ng dolphin, pare? Ano kasi, nag-apply ako sa Ocean Adventure. Oh, Tapos meron doon parang available na o hiring sila ng park guide or F&B. anong So, F&B? Food and beverages. yung park guide, akala ko ikaw yung mga tipong mag-a-assist ng mga nagpa-parking na papunta doon sa Okay. park. Yeah. Di sabi ko, shit, mainit yun, sabi ko. Pero Ah, okay lang kung mangingitim. Tapos, tinanong ko, ano naman yung F&B? Kasi wala ko idea eh. F&B. yeah. Food and beverage daw. Ah. Ay, puta, mas okay yun. Sabi ko, kakain, foods. Yun yung Ah, pinili ko. okay, okay. Ano ko doon, trabaho ko sa restaurant as parang food server o waiter. Server. Aha. Oo. Hindi ko ganun trip yung ganun trabaho kasi hindi ko feel eh. Hindi Parang para serve sa'yo. akong pagkain, ganyan-ganyan, di ba? Ang Yeah. ginagawa ko ngayon, pag wala akong ginagawa, pupunta ako sa loob ng kitchen. Oh, Tutulong ako doon maghiwa-hiwa, okay. mag-prepare ng food. Hanggang sa merong isang chef doon na sabi niya, gusto mo ba dito? Sabi ko, sige chef. Parang ginawa niya akong assistant niya. Yeah. Tinuruan niya ako kung ano-ano. Tapos parang napunta kami doon sa isang part ng park na sa mga buffet. Ah, So ako lagi nagpe-prep. Papasok ako ng 2 a.m. na madaling araw. Magpe-prep ako para pagdating, iaayos na lang. Hanggang sa parang ah,
yung mga time na yun, ano eh, broken hearted ako eh. Anong taon So, to, pare? Anong taon? 2011 siguro, mga Okay. ganun. Okay. Tapos, ang ginagawa ko, yung mga dolphin trainers doon, nagbo-volunteer ako sa kanila as parang taga-bit-bit ng mga, yung mga pagkain ng dolphin, mga isda, Yeah. magpo-food prep, pag day off ba, Aha. hindi ako, hindi ako magde-day off, papasok pa rin ako pero as volunteer. Pero kapag volunteer, ano yon? May sweldo pa rin yon. Wala. Okay, Day talagang off trip ko, mo lang. kumbaga wala, ibang Ah, bayad oh. okay. Tapos, hanggang sa tinuturuan nila ako pa konti-konti. Tapos nag-apply ako, nagbigay ako ng letter of intent na gusto kong maging dolphin trainer dun sa department nila. Eh, suportado ako ng mga dolphin trainers kasi naging tropa ko na sila eh. Ah. Lalabas kami, inuman, ganyan, banding. Ayun, kinuha nila ako. Hanggang sa naging dolphin trainer na ako. Galing eh, no? Kasi pare, isipin mo, hindi siya common eh. Oo, Di ba? iba Parang, doon. Pero ang problema, ang oh, ano? itim ko, di ba? Nakita mo, tas ang payat. Oo, Sobra. oo, oo. Oo. Ano lang, parang kumbaga ako sa buong buhay ko pare, sa tingin ko, sa dami ng taong nakilala ko, ikaw lang kilala kong dolphin trainer, 'di ba? Ganun siya ka distinct na kumbaga Oo. singular. Hindi siya common talaga na klase ng work, no? So astig na ginawa mo siya. Tang ina na. Ang Ano lakas nga ng eh, tawag dito, grabe, yung mga unang buwan ko doon na talagang tutok yung araw, tapos lagi ka sa dagat. yeah. Alam ko, nag-sunburn pa ako saglit. Tapos hanggang sa nasanay na yung balat mo, kulay kamagong ka na eh. Yung itim na makinang, alam mo yun. Pero grabe, mabenta ka sa mga ano doon, sa mga puti na mga babae. Exotic yung dating mo eh. Yung tipo Ah, pagtapos ng show, may mga makikilala ka, mga ganun. Lalo pag mga field trip, mga college, mga yeah. kulyala, nagawa ko ng number. Okay, Poging-pogi ako sa sarili ko noon eh. Kaso ang itim talaga eh. bakit pare, black is beautiful, yo. 'Di O, ba? sa bagay. Wala naman sa kulay, 'di ba? Oo. Pero nung time na 'yun, sabi mo mga 2011 'yun. Mm. Hindi ka nagbabanda nun? Nagbabanda. Ang active ko noon ano eh, drastic. Yeah. Anong taon Drastic ba ang intent. Drastic Intent, pare? Nag-start sila kasi pumasok ako sa kanila later na eh. Kumbaga, Okay. kasabayan din namin ng Power Tools yun eh. Kasabay namin Okay. sila sa 2004 na Pulp. Oh, Kasama namin silang tumugtog noon. okay. Okay. Oo. Tapos nawala na yung gitarista. So, parang pumalit ako. Paiba-iba yung gitarista eh. Okay. Paiba-iba dahil yung iba nag-abroad na. Parang ganun. Iba-iba Okay. yung lineup. Iba yung drummer. Pero ang naging si Flo talagang drummer noon. Okay. Mm. Baga Ah, vocalista lang ang pinapalitan. nagsabay ba ang stay mo sa Power Tools tsaka sa Drastic? Oo, sabay. Pero kasi ang Power Tools noon hindi na ganun ka-active eh. Dahil lalo na si Clegg, nauna nag-abroad eh. Una siya nagpunta rito sa Dubai. Okay. Pasulput-sulput na lang din. Parang ganun. Oh, okay. Mm. So, yun na nga, no? So, 2011 ginawa mo yan. Tapos 2016, sabi mo, umalis ka. Oo. Yung in-applyan mo pare ng 2016, anong klaseng work naman yun? Animal trainer pa din. Oo Ang nga pala. problema, Okay. Oh, hindi naman problema, syempre, kasi nasanay ako dolphins. Pagdating dito, bago yung mga animals ba, mga raccoons, mga iba, mga exotic na talagang yeah. hindi ko kalaing yun yung i-work ko. Kasi first Mhm. time eh. Pero same principle ng animal training yung ina-apply mo. Yeah. Yung nga lang, oo, yung nga lang, maninibago ka talaga. Kasi yung sa dolphins, pati ikaw nasa tubig eh. Mas mahirap nga Ah, lang yung sa dolphins. Ito, matitindi, nangangagat eh, yung mga yun gano'n. nga, mas agresibo tong mga to, no? Oo, lalo na nung pag hindi pa train, talagang, eh ako, ayoko pa naman nakakagat ako. Syempre, may mga tattoo ka eh. Yeah, yeah. Iingatan mo yung balat mo. Oo. Pero pare, yun nga, no? Kumbaga kung kaya mo mag-train ng mga iba't ibang klase ng hayop, ibig sabihin pare, mas madali, I'm sure nagkaroon ng epekto yun sa kung paano ka may pag-deal sa mga tao. Oo, Mas, 'di ba, ganun mas din. mahirap ka deal ang mga hayop, pare.
Kumbaga, Oo. paano mo papaintindi itong bagay na to, paano mo matuturuan na sumunod sa itong hayop. So, Parang ano yan eh. Parang kunyari, sa anak mo, gusto mo, pagdadating ka, kukunin yung tsinelas mo. yeah. Yung isusuot sa'yo, di ba? Ah, Siyempre, gagawin mo muna pagdating mo, upo ka. Tawagin mo yung anak mo. Na, kunin mo yung tsinelas. Tuturo mo sa kanya kung asa yung tsinelas mo. yeah. Di, siguro mga ilang araw na ganun hanggang sa magigets niya na Automatic pagdadating na. ka, kunin ko na automatic. Siyempre, pag kinuha, oh, bigyan kitang candy. Yun yung reinforcement. Uy, pag nakuha ko tong candy, pagka binigay ko kay Papa yung tsinelas, may candy ako. Hanggang sa minsan nakaabang na yan sa pintuan, hinihintay pagdating mo para makakuha siya ng candy. Parang same lang din sa animal, ganun. Ang kulit, no? Talaga, pare. Oo. Ganun, reward Oo. system din talaga mga Meron hayop. ako, oo, reward system. Meron akong raccoon eh, na minsan nanguhula na, sobrang talino, nanguhula na siya ng gusto mong ipagawa. Yung mga ginawa niya, eto ba, papalakpak ba ako? Eh, hindi naman yun. Yung eager na siya makakuha ng Ah, reinforcement. ah. Nagkaroon na ng Sobrang ano talino. yun, pare. Nagkaroon na ng parang mental, konting mental illness siguro trying to please you, no? Parang gano'n, nagkukusa na siya Mga, masyado. ay, shot. Ano Sige, to, pare. Ano yan, what, Nino mo? soda water lang to. Ah, okay. Tangina. Ang kulit, no? Isipin mo yun, pare. So hanggang ngayon, yun ang pinapractice mo dyan. Yan ang day job mo. Mm. Mm. Astig. Nakakasawa na rin. Tangina, no? So, Sabi ko so nga kung mag-a-apply ako ng ibang trabaho, hindi na sa animal industry. Kasi anong nasa isip tagal mo? ko na rin ginagawa eh, halos almost, ilan na ba? 9 years na ako rito. Siguro mga almost 20 na siguro. O, I don't know. Tangina, no? Ganun, tagal na Hindi, rin. pero kunwari makakanood nito na syempre nagbabalak umalis ng Pilipinas. Ano masasabi mo tungkol sa ganyang klasing industriya at sa proseso na pwede nilang, kumbaga syempre, yung iba walang idea, Mm. di ba? Mm. So, anong pwede mong insight na ma-share sa mga ganon? Ano, same trabaho, ganun. Whatever, masasabi mo ba na magandang i-explore yung direksyon na yan na subukan nila mag-animal training kasi may malaking Oo. demand dyan, mabilis yung proseso, or whatever. Di ba? Depende kasi, halos, di ba yung mga nagiging animal trainer eh, mahilig talaga sa animals. Oh, Yung, alam mo yun, ako, nung bata ako, naalala ko talaga, nahilig ako sa mga animals. Lalo yung tatay ko, sa kanya ako nasanay ba na may mga hayop sa bahay, may pagong, may rabbit, mga ganun. okay. Pero hindi ko naman din na imagine na mag-abroad ako. Dahil Kumbaga, sa animal training. oh, dahil sa animal training, nakapag-abroad ako, biglaan. Yeah. Aha. Ayun, para sa akin, yung animal training sa Pilipinas, lalo doon sa pinanggalingan ko sa Ocean Adventure, iba, solid talaga. Yung Yeah. foundation sa animal training, talagang stricto. Ang Yung ang para, Ocean Adventure ano yan no? International na kumpanya yan, di ba? oh, oh, kasi yung mga dating mga trainer doon, mga galing, alam ko, SeaWorld eh. Okay. Yung mga So, puti. ano siya, Oo. same company siya ng SeaWorld. Hindi eh. Alam ko Okay. hindi. Talagang ano lang siya, yung Mm. mismong Ocean Ah, Adventure siya lang na yun. company. Yung Ah. mga tao siguro doon, meron kaming isang kasama doon na alam ko nag-double siya kay Kevin Costner sa Waterworld. Roll. Oh, yun Waterworld. si Sir Scott. Oh. Solid, no? Ayun, mga gusto mag-abroad. Marami akong mga kaibigan na parang niyayaya ko kasi nag-hiring kami minsan. Yeah. Iba siguro parang di pa nila kayang iwan yung buhay nila sa Pilipinas. Yung hindi kayang iwan siguro o kinakabahan. Yeah, hindi kasi Kaya, mahirap talaga oh, magsimula ulit, pare. Parang kung totoo. may Tol, setup ka na sa Pinas, 'di ba? Tapos parang ba't nga ba ako alis, 'di ba? oo. Nung una ako, kinakabahan ako eh kasi tangina pagdating ko doon. Buti na lang may mga kasamahan ako na Yeah. galing din sa Ocean Adventure. Kaya nung nandito kami, unang dating namin dito, hindi kami nag-iiwa-hiwalay talaga. As in, Kumbaga pupunta sa sabay-sabay kayo. grocery sama-sama. Oo, Sabay-sabay kayo dumating. Solid 'yun, malaking sabay-sabay. bagay 'yun, pare. Hmm. Hindi ka mangangapa Nung tumagal mag-isa. na, nung tumagal na, parang, oy, may pupuntahan lang ako ah. Ayun na, kanya-kanyang ano na. Aha.
ang daming gigs dito nung pumunta ako. Ang daming mga Pinoy na banda. Hindi ako makapunta kasi nga natatakot ako lumabas. Ba't ka natatakot lumabas? Baka maligaw ako or Ah, something. okay, Ang okay. layo eh. Itong lugar namin, dulo eh. Dulo siya, hindi siya Yeah. mismo dun sa city. O yung Okay, okay. pinakamarami talagang nangyayari. Para share ko lang sa'yo, pumasyal Mm. kami ng Dubai dati, pero wala ka pa Ah, dyan. Nag-perform mm. kami, yo. Mm. Wala lang, nakapag-Dubai na ako. Mm. So, Ayos. wala lang. Kumbaga, share ko lang, nandiyan ka. Di ba? Saan? 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 Parang hindi ko na maalala yung kung saan ang mga bagay-bagay. Pero naaalala ko, nag-radio guesting kami. Merong Oh. radio show na Pampinoy. Mm. So, yun, naalala ko. Isa yun sa parang naalala kong ginawa namin. Tapos, syempre, makinainan namin yung mga mostly mga Pinoy na kainan dyan. Mm. Ganon. Ganon lang. Ganon lang. Punta kami Burj Khalifa. Sige. Alam mo yun. Oo. Yun. Tumikim ka ng mga ano, yung mga shawarma dito. Sa totoo, hindi, pare. Dahil, kumbaga, lahat ng meals namin, or halos lahat ng meals namin, nakaplano. Kumbaga, dahil Ah, sa okay. mga sponsor, tour, ganyan. Oo. So, hindi kami masyado nakagala o nakatrip ng Oo. ano, ganon. Pero, Sayang. Pero oh, mali pero mo, yun. balik, balik kami. Puta, kung ganun lang ba kadali, di ba? Ba't hindi? Oo nga eh, no? Ang layo mo na rin ngayon eh. Yeah, yeah. Pero ayos lang. 'Di ba? Kumbaga parang hindi naman ako naniniwala ako na Mm. darating pa rin ang panahon na makaka-travel ako ulit lalo na dahil Mm. bukod sa pamilya na travel pero yung dahil sa music siguro na ginagawa ko True. or whatever, naniniwala ako mangyayari pa rin 'yun. Tamang timing lang. Yan, yan nga yung plano namin eh, dito sa banda ko dito sa Dubai, na Yeah. makapag-gig sa, kunyari, India, ganyan, or dito sa Georgia o Bahrain. Yeah. Pero sabi ko, tapusin muna namin tong mga nire-record namin. Bumabagal kasi schedule ba? Yeah. Nahihirapan din kami sa schedule. Di naman kami halos lahat din magkakasama. Dahil magkakalayo ng bahay, 30 minutes away, mga Yeah. ganun. Sandali. So, So, since ito mm, pinag-uusapan natin, ang pangalan ng banda mo ngayon ay Skull Crusher, tama? Skull Crusher, tsaka yung Afterburner. Dalawa banda mo. Oo, yung sa Afterburner, gitarista tsaka vocals ako doon. Okay. Sa Skull Crusher, Yun, vocals ka lang. vocals lang. Oo. Pero masasabi mo ba na meron kang mas pinaprioritize o mas merong active sa dalawa o pareha silang rumaratrat? Last year, pares sa Maratrat eh. Ngayon, parang siguro na burnout na rin ako sa kakatugtog. Kasi halos buwan-buwan dito may gig eh. Talaga? Ay, grabe eksena dito. Puta ragis, So, talagang sandali. masabi ko. Ayan, yan, yan. So kung sinabi mo eksena, ang tinutukoy mo ay metal scene o mga Pilipino? Metal scene. Halo eh. Halo-halong Halo siya. lahi. Halo-halong lahi. Pero meron din mga metal scene na parang production ng mga Pinoy. Okay. Pero halos lahat tumutugtog kami, yung banda ko, doon sa iba't ibang lahi. So, teka. Unahin natin yung mga Pinoy. Mm. So, merong sariling eksena mga Pinoy, mostly metal yun. Mm. Mm. May Gano'ng metal kadami? at meron din halo. Gano'ng Merong punk. gaano kadami ang mga bandang nagro-rotation diyan sa Pinoy Marami. na eksena? Pinoy, ano ba mga Pinoy na banda dito? Ang mga kilala kong Pinoy dito ay mga Vagina, Dayuhan, Vagina. Mandirigma, Steel Horse, yung Muhammad Ali dati. Ewan ko, wala na sila ngayon eh, pero balak ulit magbuo. Tapos, meron din yung mga bagsakan na alternative, mga Yeah. punk, So ano yun? marami rin. Kumbaga, magkakasama yon. Walang division Oo, yon. meron din production na halo, Okay. magkakasama. Okay. Yun, yung isa naman natutugtugan namin sa ibang lahi, solid metal, Yeah. na talagang underground. Yung isa naman, halo-halo din, pero puro foreign. Puro foreign siya. Okay. So doon muna tayo sa Pinoy na eksena. Okay. Kapag isang gig, o gaano kadalas Mm. ang isang gig ng Pilipino na eksena? Dati, alam ko, buwan-buwan eh.
Kasi Okay. nakatugtog din ako doon eh. Sa Skull Crusher, na line up din kami doon. Halos buwan-buwan din meron silang gig. Okay, so sa isang gig, mga 5 banda Mm. tumutugtog, gano'n? Ilang banda yan? Siguro 5 to 6 ganun. Ganun banda. Tas gaano Sa isang kahaba ang gabi. set ng bawat banda? Gusto ko lang 30 to maintindihan kung 45 minutes. Oh. 30 to 30 to 45. 45 minutes ang isang banda. Oh. Tapos sa mga syempre Pilipino pa lang 'to pinag-uusapan natin, Mm, para 'di mm, ba? mm, Kunwari mm. merong monthly na gig na ganyan. Gaano kadaming dumadalo ng mga tao? Marami Marami-rami. rin. Oh, Yeah, may mga nagpupunta rin ibang lahi. May mga solid. nagpupunta. Oo, may mga nagpupunta rin. Tapos, yung mga ibang lahi na gusto rin ma-experience siguro yung mga Filipino music. Yeah, Alam mo yeah, yun? yeah. Dito Oh, napansin ko 'yun na-appreciate kasi naman. oh, Yun ang maganda sa ibang lahi. Na-appreciate nila eh. Kahit Tagalog yung kinakanta mo, yeah. talagang De, headbang tsaka ano sila. pare, sa tingin ko may reputasyon kasi tayo mga Pilipino na Mm. solid tayong musikero. Kanya rin Mm. curious silang makita yung ginagawa ng mga marinig yung ginagawa ng Pilipino eh, no. Oo. Pero nung nanood din ako ng Urban Dub nung kailan, ang dami mga hindi naman Nakita ko yun, madami napanood pero ko may yun. mga puti pare na Oo. ini-enjoy din yung music kahit Ah. 'di ba malay nila kung anong kinakanta pero Mm. alam kong nasusolidan lang sila sa naririnig nila at Oo. astig na ganun, no. Hindi sila masyado reserved. Last month ba yun? O, nung last week lang. Napanood ko yung video mo nun sa YouTube eh. June 7 yung gig. June Oh, 7 yung Jim. gig. So kailan Ayos din lang eh. pare. O sige, so sa metal, sa Pinoy, sa monthly na gig, tamang napupuno ang isang venue. Nasa ganung level yung support ng Pinoy. Oo, kasi halos talagang mga Pinoy dito, ano rin, suportahan din ba? Konektado Parang, lahat. parang community rin eh. Yeah, yeah, yeah. Ang masaya parang kunyari every Friday yung gig or once a month may ganun. Parang yun yung reunion ng mga banda dito Yes. eh, na mga galing Yes. Pilipinas. Parang Yun nga rin yung punto ko eh na actually no mm, Sabado gumig ako sa eksena ng hip hop dito eh. Parang ah, yun yung point eh, 'di ba? Parang hindi mo naman siya kailangan isipin lagi na parang show as in show eh. mm, Reunion siya, community building. Meron kayo mm, ilo-look forward to ng mga kaibigan mo ng true. 'di ba? Yung ganun eh. So, Mga bago mo makikilala. yes, community. Yun lang yun, 'di ba? Kailangan mo ng safe place mo once Mm. in a while, eto yun, 'di ba? Parang ganyan. Tapos so kapag ganyan, yung mga nag-organize na Pilipino, ano ba, sinisigurado nila na nasusuklian din yung mga banda, mga musikero na tumutugtog dyan? O parang style underground sa Pinas na bihira bumabalik sa artists yung sa entrance, sa gate or whatever, Mm. or ewan ko, paano yung economics dyan ng Ang napansin pagbabanda? ko kasi mostly gig dito ng Pinoy free. Free entrance Free eh. entrance. Oo. Oh, okay, May okay. magkaroon man ng entrance, hindi naman kamahalan. Yeah, Pero yeah. mostly ganun, napansin ko. Okay. Yung mga dating experience ko na nakatugtog ako. So, Ngayon, hindi ko napapansin na meron gig sa Pinoy or baka hindi ko lang din na ano. okay. Okay. So, Mm. pagka Pilipino, mostly libre. Pero kapag Mm, oh. dun sa metal na eksena, tinutugtugan mo na iba't ibang lahi o dun sa sabi mo na hindi metal Mm. yung underground na iba't ibang lahi, paano Mm. naman sistema nyo dun? Ah, yung kasing yung isa ko yung resurrection na event na Yeah. nakilala ko yung organizer nun way back 2019 siguro. Parang may nagsabi sa amin, "Uy, gusto niyong lumain up dito sa gig na to." Mhm. Ang banda ko nun yung Incoherent eh. Banda ko dito dati. Okay. Oh, yung three-piece lang kami. Tapos, sige, sabi ko. Tapos nung nakatugtog kami, natuwa yung organizer sa akin. Parang Yeah. sabi niya, "Tight na tugtugan niyo, ganyan, ganyan." Tapos, ayun, lagi niya na akong kinokontak. Aha. Eh, sakto naman na after a year, umuwi yung drummer namin dyan. Tapos yung bassista ko. So, wala akong banda. Mhm. Tapos nagtayo nga ako kinuha ako naalala mo si Tentoy ng Machine Sledge? Puta. Machine Sledge ba kabanda mo?
Yun si Tentoy, siya yung drummer ko. Okay. Sa Skull Okay. Crusher. Oh, Tapos si solid. Ben, yung gitarista, Barabas. Yeah. Gitarista ng Barabas. Oo. Para ba sila Joy? Oo. Oo. Oo, yung kabanda niya yun. Yung Yeah. si RJ, yung bass na nakalimutan ko yung pangalan ng banda niya. Sorry. Puta, Sa Machine Bataan Sledge yung pare. band. Ano yan? Isa sa mga actually parehas, Machine Sledge tsaka Oo. Barabas. Parehas kong trip yung bandang yan. Lagi ko Mm. nakakasabay dati lalo yung Machine Sledge nung nagsisimula pa lang kami sa Sultan. Oo. Solid yun, Tagal na pare. eh. Tagal na Oh. eh. 2003, 2002 siguro, mga ganun. Oh, ano, sa Supremo Bar ata, yung Supremo Bar sa Mm. basta alam ni Oo. Tentoy ba? Tentoy, tangina Oo, si solid, no? Tentoy. So, yun, si Okay. Tentoy, sabi niya sa akin, pwede ka bang ano, gusto mong kantahan yung kanta namin? Sabi niya ganun. Yeah. Sabi ko, may lyrics ka ba niyan? Hindi, baguhin mo yung lyrics. Sarili mo, sabi Yeah, niya. sa'yo na yung kanta. Sabi ko, o sige. So, sulat ako ng kanta. Tapos, Yeah. yun, nag-collab kami. Sabi ko, baka hindi pumagay yung boses ko sabi ko ganun. Hindi, okay lang yan. Nagustuhan naman nila. Yeah. Ayun, parang gusto mo nang kumanta sa amin. Sabi ko, sige, try natin. Hanggang sa yun, eto, nagsulat na kami ng kanta. Yeah. Sila na yung kabanda ko. Tapos, meron akong mga parang naging kabanda-banda ko rin dati dito sa Dubai. Pero hindi rin kasi nagtagal. Nagyaya na magbanda. Ayun yung Afterburner na Aha. binuo ko. No, thrash metal naman kami doon. Anong difference sa tugtugan ng Skull Crusher tsaka na Afterburner para sa'yo? Skull Crusher kasi halo-halo yung influence eh. Aha. Minsan may pagka-trash na parang death, Yeah. yung bagsakan, tapos kasi mga riff ni Ben, kakaiba rin eh. Mhm. Tapos, yun, paano ba? Sa Skull Crusher kasi may boses akong hindi ko magawa sa Afterburner kasi nakatayo ko, nagigitara. Yeah. So, iba yung Yeah. bato mo ng boses, di ba? Tsaka Iba yung tuning ba? hawak mo lang yung mic. Magkaiba ba tuning? Oo, Aha. mababa dito sa Skull Crusher, tapos Okay. dito sa Afterburner naka-E flat kami. Okay. So mas So, trash na mm, oo. kumbaga. Okay. Kasan Solid. talaga mga ganun. Tangina, no? Tibay mo pare hanggang ngayon rat-ratan tugtugan. Kayang-kaya. Hindi eh. Tsaka, syempre, hindi na maalis sa dugo natin yan, di ba? Hindi kasi Swerte rin ako sa, oh, ano, swerte rin ako sa asawa ko kasi suportado. suportado. Talagang, Oo, pare. minsan, siya pa yung magpupush sa akin eh. Yeah. Lalo pag dito sa bahay, ba't di ka mag-gitara? Ganun yun. Tinatamad ako. Sinasabi niya mag-gitara ka para wag mo siyang istorbohin. Oo, sasabihin nga nun, mag-headphone ka ha. Manonood akong TV. De, pero ano yun, isa sa mga na-overlook ng mga tao yung gano'n na kapag ang asawa mo, suportado ka sa mga kalokohan mo, syempre, Mm. malaki yung difference na pwede magawa sa passion mo, di ba? Totoo, totoo. Yung Swerte ako ganung dun. pakiramdam. Nung nabali nga yung isang gitara ko nang problema siya kaagad. Talagang naghanap siya ng mabibilan ng bagong gitara. Nagulat ako, binila niya ako. Ito, bigyan niya sa akin to. Solid. Itong Kerry King Kerry ba King yan? na Mitsubishi. Ah, Oo. solid. Puro ba matalas gitara mo dyan? Oo, puro matalas eh. Puta, Ito metal ng pinakapaborito metal. ko talaga. Kaso ito yung naapakan niya. Oh, Nabali yung neck. shit. Pero pinagawa ko. Okay Papa, naman na. marami magaling na gumagawa dyan. Marami rin, marami. Anong mga Mm. Pinoy din meron? Oo, may mga Pinoy din. Oh, putang ina, no. So pare, ano Kompleto nga tingin? dito. Ano? Kumpleto Ricardos dito sa Ah, Dubai. talaga. Solid, no, na ganyan ang, kumbaga may ganyang healthy na eksena dyan sa inyo. Alam mo nga nung nung unang ano ko sa mga ibang lahi na gig, Mm. sabi ko, tangina, iba. Talagang, kahit bagong salang ka na hindi ka nila kilala, talagang rambulan sa mosh, talagang mosh pit. Tapos kahit Tagalog, talagang nag-headbangan sila. Yeah. Tapos after nun, lalapitan ka, kakamayan ka, nang sabihin, na, ang galing nyo, ganyan-ganyan. Iba, iba. Siguro dahil na ano rin sila, na may sila Pilipino, tumutugtog ng ganun ba? So, yun ang nakikita mong pinakamalaking difference kapag
Pinoy na eksena tsaka hindi Pinoy na eksena. Yung reception May ng difference tao. din. Oo, oo. Minsan Iba. kasi, alam naman natin kahit sa Pinas, kapag Pinoy, meron minsan na pag tropa lang na banda, dun lang sumusuporta, di ba? Yeah, May yeah, mga ganun eh. O, yeah, meron din ako napansin dito na ganyan. Kapag ka yung tipong ibang banda na, tangina, wala nang tao sa harap. Ako naman, ginagawa ko, kahit sinong banda, mag-iaya ako, dito sa harap. yeah. Suporta natin yung banda. Kasi alam mo yung pakiramdam na merong nakaka-appreciate sa'yo dun sa harap mo habang tumutugtog ka. Oo naman, oo naman. De, tsaka sa Pilipinas kasi napansin ko, kumbaga, tayong mga musikero doon, majority, medyo ma-pride eh. Parang tangina, Mm. mas magaling ako diyan sa mga yan. So Oo, hindi, oo, may di ba? ganun mentality. Hindi ako magagalaw nit, kumbaga hindi ko papakitang nasasarapan ako sa tugtugan nila. Medyo merong mga ganun eh, di ba? Pero Oo. yun nga yun. Sa ibang lahi parang basta matripan nila yung groove mo tapos na usapan kagad eh, no? True. Oo. Meron Ah, nga, natutuwa ako eh. Meron ako mga talagang mga ibang lahi dito na naging kaibigan ko na rin. Kasi tuwing may gig kami, makikita nila na naka-line up kami, pumupunta talaga sila. Sasabihin pa nila sa'yo na, kaya kami nagpunta dito dahil sa banda mo, dahil sa'yo. Nakaka-touch. yeah. Yun. Oo. Yeah. Kaya, So, ayun. Tapos meron akong parang napasama ako sa community ng mga ibang lahi na metal. mhm. Underground, babae, lalaki. Yun yung mga pinopost ko na may party-party. Sila Yeah. yun eh. Tsaka Hanggang sa, nung recently may nakita ako nagpo-post ko ng mga litrato na hindi mm. ko alam, litrato ba 'yon? Painting, yung parang dating Litrato, litrato. Ginawa yung mukhang mga vampira. luma. Oo. Oo, kasi Gothic party yun last week. Ah, Ngayon, syempre, iniisipan ko, paano ko ba papaganda itong picture na to? Inedit ko ngayon. yeah. Ginawa kong ganun. Parang, ay, natuwa naman sila. So, yung mga taong 'yon, yun yung mga active, yun yung mga nasa metal community. Mm, mm. Astig na. Iba, hindi lang sila basta, alam mo yung nagpupunta doon, iba doon, doktor, dentista. Astig Ang na. galing nga eh, nakakatuwa, nakakatuwa. Metal, talagang meron Oo. metal lang talaga sila pero sa Mm. 9 to 5 nila, ibang tao sila, Oo. ano. Oo. Solid. Tang ina, ano. Eh, kumbaga, yun, syempre, yung eksena mong ganyan, nakita ko parang marami ka ring ano ba, may nakasabay ba sa show on Ginger? Doon yun sa ano eh, sa isa sa mga okay na production dito, yung Sandstorm. Sila Okay. yung, ano sila eh, halo-halong genre yung dinadala nila dito. So pag sinabi mong Kumbaga, halo, hanggang gaano oo, kalawak yun? through parang death metal to siguro rock, mga ganon. Yeah. Kasi kakaumpisa pa lang din eh, last year, parang ganon. Okay. So Ginger, doon So, nila parang kinuha nila yung Ginger dito. yeah. Ang dami yung tao, sobra. Talagang solve. So Yung tumugtog set kayo ng doon. Ginger na yun, hindi. Ano Oh, ako, photographer ako. astig. So kapag mga ganong events, ano na rin, medyo ikaw ang kinukuha bilang photographer. Minsan, pagka okay yung schedule ko, kasi iba rin eh, hirap ng schedule dito eh. Talaga. So, Mm. so tingin mo pare, kunwari ikaw, syempre, yan, sabi mo, event photography ka o music Mm. photography, tapos nagbabanda ka. Ah, tingin mo bilang isang creative na tao, musikero, artist, kaya dyan mag full time na puro ganun ang trabaho mo?